Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Pagiging diktador ni Escudero, palayasin na. Senator Gatchalian hinarang ang plano ni Escudero at Sara Duterte nagkalat na naman ng kahihiyan. Matapos beltahan ng grupong Escudero at Duterte dahil sa planong i-dismiss agad-agad ang impeachment trial ni Sara Duterte, abay mga pro-impeachment na senador nagtipon-tipon na para putulin ang sungay at pagiging diktador umano ni Escudero dyan sa Senado. Samantala, BP Sara nagkalat na naman ng kahihiyan at paninira sa buong mundo kung saan siya ang bida at inaapi ng ating gobyerno. Kaya naman binira at pinalamon ng katotohanan itong pamilya Duterte at Congresswoman De Lima. Hinarap at butata ang alipores ni Escudero matapos nilang magharap. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, itong matinding desisyon nga ng ating mga pro-impeachment na senador na magtipon-tipon para putulin itong sungay at pagiging diktador umano ni Escudero dyan sa Senado. Hiniling ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri na magkaroon ng isang bagong liderato sa Senado. Isang pinunong may kakayahang panatilihin ang integridad, tradisyon at kalayaan ng institusyon. Ito ay sa kabila ng mga ulat na may 13 senador na ang umano'y pumirma upang suportahan ang pananatili ni Senate President Chis Escudero sa pwesto. Ayon kay Zubiri, dapat ang mamumunong Senate President ay hindi isang diktador, kundi tagapangalaga ng Senado bilang huling baluarte ng demokrasya. Nilinaw rin niya na ang pagiging independyente ng Senado ay hindi nangangahulugang kailangan lumaban sa Kamara o sa House Speaker. I don't want us to be similar to other chambers where it is only one emperor who dictates all the instructions to the members of the body. And if you ask me if I'm satisfied with the leadership of the Senate, I'm not satisfied with the leadership of the Senate. So I'm open to supporting other candidates for Senate presidency. Ibinahagi rin ng mambabatas na kabilang siya sa tinagurian nilang veteran bloc kasama sina Senators Loren Legarda, Vicente Tito Soto III at Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Zubiri, si Soto ang nauna nilang isinusulong na muling maging tagapangulo ng Senado. Alam naman natin mga kaibigan, itong si Senador Zubiri at Senadora Legarda ay kasama dyan sa 18 na bumoto para ibalik yung kaso ni Sara Duterte dyan sa Kamara. Diba? Namuntik na talagang madismiss yan. Pero ngayon mga kaibigan, maganda itong naging desisyon nila na suportahan si Senator Tito Soto para ayusin itong liderato ng Senado na talaga namang nagkaleche-leche at napakagulo at talagang ayaw na ng taong bayan dito sa pamumuno ni Supremo Escudero. Dahil lang mga kaibigan sa pangdidelay dito sa trial ni Sara Duterte. Nahalata naman na talaga ang pinag-aagawan dito ay pwesto dyan sa Senado. Tapos ngayon mga kaibigan, dahil nga sa mainit na usapin tungkol sa i-dismiss agad ni Escudero itong impeachment trial, base lamang sa botohan at kung sino yung nakakarami na pumapabor dyan, talagang dismiss na agad. Kaya naman mga kaibigan, to the rescue mga kaibigan, si Senator Gatchalian at sinabi niya na hindi pwede itong pinagagawa ni Escudero at mga grupong Duterte. Narito mga kaibigan. Well, naman sundan lang natin kung ano nakasaad sa Constitution. Sundan lang natin kung ano yung mandato natin at as much as possible be transparent para maintindihan ng tao yung proseso. Kasi aminado naman tayo na technical to. And the more we complicate things, the more magkakaroon ng duda ang tao sa institusyon. Yun ang aking tinutulak na magkaroon ng trial. Dahil itong mga issues na lumalabas, wala pa tayong sa trial, hindi pa natin pinag-uusapan yung merits of the case. Wala pang guilty or not guilty, puro mga preliminaries pa lang. At nakasaad naman sa Constitution na forthwith go to trial or trial forthwith. So, pumasok na tayo sa trial. Dito natin pag-usapan para maging transparent tayo at makita ng taong bayan kung ano yung pinag-uusapan natin. Tama naman, di ba mga kaibigan? Napakasimple lang naman. Ituloy ang trial, ilatag ang mga ebidensya, di ba? Hindi yung i-dismiss na agad o kaya naman pwede na daw i-convict si Sara kahit na hindi pa nakikita yung mga ebidensya. Sabi po ng napakagaling na Supremo Escudero dyan sa Senado. Ay grabe.
ang importante sa akin, nasa trial na tayo. Para marinig natin yung arguments ng defense, magririnig din natin yung arguments ng prosecution. Doon na lalabas kung ano yung argumento. At I'm very, very sure ang magiging motion ng defense lawyers ay to dismiss. No, natural yan eh. That's their legal strategy. Tama. So, I hope na wala namang dito kasi magiging uncertain kung anong gagawin ng mga senator. Kakampihan ba yung defense lawyer? Kakampihan ba yung prosecutor? Pag hindi magkakasundo yung mga senators, baka magkaroon ng botohan. Malinaw naman kasi mga kaibigan na ang dapat kasing gumagalaw o nagmo-motion to dismiss yung kampo ni Sara Duterte pag nasa trial na. Pero mantakin nyo mga kaibigan, Senator Judge, lalong-lalo na itong si Bato. Oo. Ano yan, nag-aabogado kay Sara Duterte? Siya mismo yung nag-motion to dismiss, kaya nga nakakahiya. Oo. Tapos pinagmamalaki pa ng mga supporter nila na ang galing daw ni Bato kahit na hindi attorney. Ang galing daw ng kanyang moves. Ewan ko sa inyo. Isa rin sa dahilan kaya ako bumoto ng wag i-return or i-remand. More so kasi hindi pa tayo nagta-trial period. Wala pa tayong pinapatawag ng mga defense and prosecution to represent itong parties. Tapos kami mismo ang gusto magpabasura ng ano. Kaya isa rin yan sa mga dahilan kaya bumoto ako ng in defense lawyers will try to do that naturally. Diba? Kung ikaw man ang nasa other side at defense lawyer ka, you will try to dismiss it as early as possible. Yeah. Diba? You will file that motion. Kasi kung ikaw yung defense, gusto mo na matapos to kaagad. Ngayon, whether the senator judges kay kakampihan siya o hindi, o ilan ang kakampi sa kanya o hindi, yun ang hindi pa natin nalalaman ngayon. Kaya nga gusto kong magkaroon ng argumento eh. Kasi kung lumabas yung ganyan na motion at ma-argue naman ng prosecution na wala yan, hindi yan valid. And then, at least, ang mga senator judges pwedeng i-weigh yung dalawang arguments. At ang importante, pumasok na tayo sa trial para marinig natin at transparent to sa buong bayan. Kasi ngayon, sa totoo lang, parang kami-kami lang nag-uusap eh. At yun na nga, hindi naman pwede yung mga huwes kami nagde-decide dahil ang trabaho namin, pumasok sa trial at pakinggan namin yung mga arguments. If you follow ako kasi pinapanood ko rin lately yung impeachment ni CJ Corona. Ganun rin naman eh. Nung pagpasok nila, 'di ba, may motion to dismiss na kaagad. Diba? So, pero hindi tinanggap yung motion to dismiss, tinuloy yung trial. So, in other words, makikita mo naman kung ano yung magiging legal strategy ng defense base doon sa kanilang answer or reply to the summons. O, 'di ba mga kaibigan? Yan yung sinasabi natin nung nakaraan na sinasabi kasi ni Escudero na nung mga nakaraan naman, meron naman nag-motion to dismiss Bakit nagugulat kayo ngayon? 'Di ba? Sinasabi niya gano'n. Hindi naman ho talaga sa nagugulat ang lahat. Even yung mga legal luminaries natin. Ang nakakagulat kasi, nanggagaling mismo sa bunganga mo, Escudero. Kasama yung mga alipores ni Duterte dyan sa Senado. Yun yung pinagkaiba. Nanggagaling sana yung dismiss mismo sana sa kampo ni Sara Duterte. Kung nasa trial na kayo. Pero wala pa naman sa trial. Ikaw mismo nagsasabi, pwedeng i-dismiss agad-agad galing sa'yo. Kaya hindi maiwasan ng taong bayan na mag-isip na talagang bias ka pagdating dyan sa trial ni Sara Duterte. Dahil nga meron kang inaasam na pwesto na manatili dyan sa pagiging supremo mo. Oy, nako talaga Alam nyo mga kaibigan, napakasimple lang naman talaga kasi ng proseso ng impeachment. Kung talagang titignan mo yung proseso niya, ituloy yung trial, ilatag ninyo yung ebidensya ninyo. Ganun lang kasimple. Pero bakit ba? Ano bang kinakatakot nila mga kaibigan? Diba? Kung talagang naniniwala sila na wala namang kasalanan at all si Sara Duterte na mahina daw na gawa-gawa lang, mahina yung ebidensya ng kamera na hawak nila, sure yan, sure ball daw, ibabasura. Bakit ayaw nyong ituloy yung trial? Diba mga kaibigan? Tapos mga kaibigan, itong si Sara Duterte, sinasabihan na takot humarap dito sa Senado para harapin yung kanyang kaso. At mukhang nanginginig sa mga ebidensya na gustong ipakita ng mga prosecutor dito sa taong bayan at sa harap mismo ng mga senador. Pero mga kaibigan, kung si Sara daw ay takot na humarap sa Senado, abay matapang naman siya na humarap sa mga media, lalong-lalo na sa isang Russian network mga kaibigan kung saan matindi
siniraan malala ang Pilipinas, ang gobyerno ni Marcos. Lalong-lalo na daw yung paninira sa kanya, pang-persecute sa kanyang pamilya, ng gobyerno ni Pangulong Marcos, at tila nagsama-sama na daw itong mga pinklawan, loyalista, mga dilawan para pabagsakin ang nag-iisang pinakamagaling na vice presidente natin. Yan yung pinapakalat niya ngayon, mga kaibigan, sa buong mundo dyan sa nasabing interview niya. Kaya naman, mga kaibigan, hindi yan pinalagpas ni Attorney Claire at talagang pinalamon ng katotohanan itong napakagaling na vice presidente natin. Itong sinasabi niya sa interview niya sa Russia. Russia state-owned. Mukhang planado para maging negatibo sa gobyerno. Palabas globally na siya yung api. Kung gusto nitong Russian state-owned news network na to, maging patas. Kumausap ka. Kumausap ka, kahit kausapin mo na lang yung nag-file ng impeachment complaint. Senator Leila de Lima, Representative de Lima. O sino madalas mag-usap sa impeachment? Representative Adjung. Anybody na nagpo-push ng impeachment. O kahit na si Senator Coco Pimentel. Para malaman nila yung totoo. Mga kaibigan, hindi kaya nagtataka itong mga supporter ni Duterte, no? Mantakin nyo, mga kaibigan, yung kinakausap ni Sara Duterte. Russia, di ba? Tapos China, di ba? Malalapit sa dyan eh. Sinubukan niya naman kausapin ang Australia, pero wala ayaw sa Duterte, mga kaibigan eh. Pero yung press release ni Vice Presidente natin, hindi niya daw kinausap at nagmakaawa at humiling ng anuman dyan sa Australia. Wag isa lang kasi magiging one-sided yan eh, yung report nila. Diba? Malabong magdeklara, pinabaliktad niya ang sitwasyon, pinapalabas niya na masama ang hangarin ng PBBM at sila ang lumalabas na biktima. True! Playbook. Game plan. Globally yun global. Yun ang palabas niya. Ay, hindi ko lang alam kung may maniniwala. Anyway, ang Australia, hindi nga siya tinanggap. Hindi nakipag-meet sa kanya. Yun lagi ang playbook nila kahit walang ebidensya. One man fake news factory. Pero mukhang hindi na ngayon one man. One family fake news factory na. Nako. Yung laging absent sa opisina, yun ang walang alam. Wala. Diba? Good day sa sarili niya, siya ang president of the Philippines. Yeah, kasi di ba sabi niya, wala siyang kinikilalang number 1. Number 2 lang ang Pilipinas. So, sino ngayon yung presidente sa isip at puso niya? Siya. Sino yung gusto sa power? Siya. Sino yung nagpapa-resign kay PBBM para umangat? Si VP Sara. Unang-una na, siyempre, tatay niya. Mga supporters. At maliwanag yan sa sinasabi ni Tony Harry Roque. Mag-resign ka na, PBBM. Hayaan mo na si VP Sara mamuno. Sino ngayon Ruth Groot? Diba? Ruth Groot ang may gusto. Na umangat at manatili sa posisyon. Tatandaan niyo ba mga tatay niya gusto nga siyang patakbuhin. Gusto siyang patakbuhin presidente, di ba? Kahit nung sinabi niya noon, kasi siguro referring to VP Lenny, na hindi dapat ihalal na presidente ang babae. Remember that? Wala tayong nakikitang anumang kahit sabihin nila ito yan wala namang mandato ang presidente, ay vice presidente. Bakit yung mga panahon nila ni VP Lenny saka ni Binay? Para may trabaho naman sila. Nolini Castro. Nagre-report naman sila ng trabaho nila. Diba? Lalo na si VP, huwag na tayo lumayo. Mas malapit-lapit yung VP Lenny Diba? Lahat na natatanggap niyang donasyon, reported. May resibo. Nire-report niya yung mga accomplishments ng OVP. Hindi puro ayuda lang na binibigay ng mga tao-tao. Dali-daling gawin yan, kahit sino pwedeng gumawa niya. Bigay mo yan ng isang box ng goods. Bigyan mo yan ng hot meals. Hindi yung pinag-iisipan. Dapat mag-isip. Hanggat wala ka pang ginagawa, diba? Isip ka kung paano mo matutulungan yung kapwa mo. Si strategy mo. Huwag mo sabihin na maliit yung budget mo dahil si Pangulo, si VP Lenny at that time, kahit maliit ang budget, survive. Ang daming natulungan.
Di ba? Dami nagdo-donate kasi bakit? Pinagtitiwalaan ng pera ng mga taong gustong tumulong. Yun siguro yung diferensya. Di ba mga clear? Well, totoo naman mga kaibigan, malayo talaga ang agwat ni Sara Duterte dito kay BP Lenny. Oh. Pero sa totoo lang mga kaibigan, pangit na comparison yan. Oh. BP Lenny tapos ikukumpara nyo dito kay Sara Duterte. Diyos ko po, mahiya naman kayo. Oh. Ano ba to, vice presidente natin? Oh. May nagawa ba to? Oh. Nagtatanong lang tayo, may nagawa na ba siya? Sa loob ng kanyang panunungkulan na talaga naman buong Pilipinas ay nakikinabang. Oh. 'Di ba? Hindi ba lahat na lang na mababasa ninyo mula umpisa hanggang ngayon puro politika yung nasa utak niyan. Oh, lalo na ngayon mga kaibigan, puro paninira sa gobyerno. Nakala mo siya lang talaga yung magaling, sila lang talaga yung walang ginagawang masama. Oh, 'di ba? Tapos mga kaibigan, tuwang-tuwa itong mga supporter ni Sara Duterte. Oo, sa ginagawa niyang pagpapa-interview kaliwat kanan, tapos sisiraan lang ang ating gobyerno. Again mga kaibigan, nakakahiya yan. Bakit? Nasa administrasyon pa rin ang vice presidente. Oo. Kung ganun naman pala mga kaibigan na ayaw niya, sinisiraan niya ang ating gobyerno, ayaw niya sa administrasyon, abay, malaya naman siguro siyang mag-resign na lang. O, di ba? O kaya naman, para mas maganda, ituloy yung impeachment trial. Di ba mga kaibigan, para malaman natin kung pwede na siyang i-convict. Di ba mga kaibigan, patalsikin na yan sa pwesto at hindi na talaga dapat yan makakuha pa ng pwesto habang buhay. Di ba mga kaibigan? Kasi naman, ngayon pa lang mga kaibigan, di ba? Sinisira niyang gobyerno, parte naman siya. O anong tawag doon? Di ba? Mukhang tanga lang. Kaya naman mga kaibigan, yung regarding nga dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, kung saan sinasabi nga ng mga alipores ni Duterte, lalo na itong si Escudero, na pwedeng i-dismiss agad-agad yung kaso ni Sara basta pagbobotohan lang. Abay nagharap mga kaibigan itong si former senator at ngayon nga ay Congresswoman Leila de Lima at si Attorney Tunggol, o kung saan siya yung spokesperson ng impeachment court. Tinatawag nating alipores ni Escudero. Eto mga kaibigan, matindi to. Attorney Reggie, don't you think that if the Senate or judges would move for a motion to dismiss, as a lawyer, can't you also argue, di ba dapat ang nag-move ng motion to dismiss ang defendant, di ba? Di ba hindi ang judges? Bakit ang judges, can you imagine in court, di ba? Ang judge mismo nagsasabi, I move to dismiss this case. Isn't it the option or the prerogative of the defendant to move for the dismissal of a case? However, we forget that in ordinary courts, once a complaint is filed, the judge can already decide to motu proprio dismiss it based on Rule 9, Section 1 of the Rules of Court. So, because of that, we just saw it, that if ever that was the thing that happened June 10, we just saw the deliberation of one of the senator judges. And in a collegial body such as the Senate or the Supreme Court, one justice or another will do the devil's advocating there and actually question if there is sufficiency in the complaint. To that? Yes. Mga kaibigan, bago sumagot si Congresswoman de Lima, yung sinasabi kasi dito ni Tunggol mga kaibigan na itong si Bato ay baka naman nagpi-playing devil's advocate, di ba? Okay sana yun mga kaibigan kung totoo sana. O para malaman natin magkaroon ng check and balance, di ba? Hindi lahat pumapabor sa iisa, pero at least meron man lang sana na devil's advocate na tinitingnan na kinokontra yon. Pero alam naman ng lahat mga kaibigan yung ginawa ni Bato, hindi na yun para ma-check and balance. Yun mismo ay harap-harapang pambabastos sa constitution natin at sa taong bayan dahil yung ginagawa niya ay pabor sa kanyang amo. Yun lang yun. Oo. May I respond to that? Congresswoman Laila. This is not an ordinary case. This is impeachment. And impeachment, the instructions again of the Constitution are specific. Even the suppletory application of the rules of court should be sparing and should also be, it has to do with the trial itself. The suppletory application of the rules of court must pertain to evidentiary technical matters, but not on the very issue of dismissal. That cannot be entertained at all, dismissal. So kung yun ang premise, yun ang balak ng Senate para sigurado tayo dyan sa mga question na yan, para tuloy-tuloy na tayo,
sa trial natin. No, because that means they are still entertaining the very idea of dismissal, which it cannot be done, whether by a senator member, senator judge, or by the defense. Dismissal at this stage before trial is not at all contemplated by the Constitution insofar as impeachment cases are concerned. So it really begs the question. If you start explaining that, justifying, kasi nga para hindi na siya maging dismissible later, that means there is still the idea. You're still entertaining the idea of dismissal when it's not there. I will be harping on that. Where in the Constitution does it say that that dismissal is allowed? That you just explained a little earlier. That, they categorically said when they opted to just remand or return, whatever that is they categorically say that they are not dismissing or terminating the proceedings because they cannot do so. Because the articles of impeachment have been transmitted to them. So the only thing left now here is to attend to the trial. And all questions pertaining to the trial, as I said, admissibility of evidence, di ba ganun yun? Yung dun talaga sila magfo-focus? Kasi yes, you've been saying about the implied powers, but the implied powers must necessarily come from the express powers. The express powers is just to try and decide and not to dismiss. Not even in the verdict itself. That's why the verdict is limited to acquittal or conviction. So yung mga motion na yan, pwede yan sa mga preliminary matters and evidentiary. So don't you think that is the very, that's why may step-by-step procedure na linagay ang Constitution, sa Constitution. And the step-by-step procedure, again, is initiation, transmittal of the articles of impeachment, and then the trial and verdict. Those are the step-by-step procedure because, of course, the framers of the Constitution knows that this is a politically charged process. The impeachment is definitely a politically charged impeachment. So they're aware of that. So they have to set guidelines in order to obviate arbitrary actions on the part of both the House and the Senate. And I do believe that in so doing those things, not immediately commencing the trial, under the guise of it's an electoral break, that was transmitted way back in February 5. And then that is definitely what the word forthwith means. And then uli, ito na naman, na merong nagmosyon, si Senator Bato, the de facto dismissal, and then as a sort of an amendment, this remand or return, which is actually very questionable and improper because it means they are disrespecting the institution, the House of Representatives. There's supposed to be presumption of regularity when in the first place they shouldn't be entertaining any such motion to dismiss. So, but with the certifications issued by the House of Representatives, it will preclude and it will give both Congress, the Senate and the House, a defense and an excuse to say, hey, Supreme Court, you cannot decide on this. We have decided as a legislative body, and this is already a political question. You cannot stop us anymore from continuing on with the case. Why would now the Senate as an impeachment court be dwelling on that issue when that's actually really out of their concern right now? Because the mandate, again, the directive of the Constitution, express directive, is to try and render the verdict. Ayun mga kaibigan, malinaw, napakagaling talaga ni Congresswoman Laila De Lima dito. Well, totoo naman mga kaibigan, di ba? Yung sinasabi dito ni Congresswoman Laila De Lima, kung pwede naman pala talaga na i-dismiss yan, bakit nung una pa lang hindi nangyari yan? Di ba? Tapos mga kaibigan, di ba, laging sinasabi ng ating mga legal luminaries, pati itong mga pro-impeachment nating senador, na dapat lang talaga matuloy itong trial at dapat sumunod lang tayo sa sinasabi at mandato ng ating konstitusyon. Hindi na tayo maliligaw dyan, hindi na tayo magkakagulo, hindi tulad ng pinaggagawa ng ating Supremo na Escudero. Kaya naman mga kaibigan, matindi talaga at pumapabor tayo at sinusuportahan natin yung panawagan talaga ng mga ibang senador na dapat na talagang palayasin sa pwesto at putulin ang sungay itong pagiging diktador ng ating Supremo Escudero,
dyan sa Senado. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit po tayo mga kaibigan.